bala ang ginapangitan nyo? Kamo maayawan tiri, kayo ang magsasawa rito. Seafood? To see is to believe. One to sawa. Hipon, alimango, tahong, talaba, pusit, at kahit na anong klase ng sariwang isda. Name it, they have it. Walang kokontra sa bansag sa Rojas City bilang seafood capital of the Philippines. Huwag nang magtaka, sagana kasi ang kanilang mga karagatan. Dito rin ang bagsakan ng mga isda na galing pa ng Masbate at Palawan. Maliban sa marami siya, diverse talaga. Napakaraming varieties kasi kung makikita nyo from the plane, Rojas City, ang dami-daming mga brackish areas ng tubig. Kaya meron kaming mga seafood na galing sa brackish areas at meron din kaming seafood na galing sa dagat. Masarap na pang-akit ng mga turista. Sa halagang 1,500 to 2,000 pesos, mabubusog ka na. Makakapag-take out pa. Mabubusog din ang iyong mga mata sa Palina River Tour. Kadalasang grupo o mga magbabarkada ang sumasakay ng kanilang mga floating balsa na may malaking kubo sa ibabaw. Kasya ang 15 to 20 persons. Sa loob ng isang oras, mararating ang tinatawag nilang Lover's Cove kung saan maraming mangroves. Pag nandito po kayo sa loob ng Lover's Cove, pag tinanaw nila yung mga maraming ibon at saka pinalakpak nila yung mga kamay nila, yung mga ibon, maraming lumilipad. Pag pumalakpak na ako, totoo na sasagutin na ako ng girlfriend ko. Naroon din ang ilang fishing cages kung saan pwedeng manghuli ng isda na pwedeng ipaluto. Fresh na fresh. Mayroon kaming mga bisita na namimingwit sila habang nagtutor, tapos yung namingwit nila, pinapaluto nila sa amin. Paborito rin daw ipaluto ng mga turista ang kaldong lapu-lapu. Ito ang version ng arroz caldo pero lapu-lapu yung sahog. First kasi to sir, kasi dito lang yung kinukuhat. Kanami isang humot. Pero ang talaga raw hinahanap-hanap dito, sariwang talaba. Kung ayaw mong kaining fresh, pwede mong pakuluan sa tubig. Kada bilao, 100 pesos lang. Namit! Muni dambi ang amon nga do pinakamanami nga gina-serve nila diri. Pwede sa isudan sa kanon, pwede siya pamasawan. Manyagat ta, mananghalian na tayo. Pagkakain, pwedeng magpahinga. Pwede ka rin ditong magpamasahe. At foot spa. Kami na nagmamassage at saka nag-foot spa, mayroon po kaming license ng DOH. Ang tour na ito, proyekto ng lokal na pamahalaan. Dati-rate, pagtatahong at pagtatalaba ang kanilang hanapbuhay. Sa pamagitan ng mga kawayan na itinutusok sa ilog para kapitan ng mga tahong at talaba. Pero ang paraang ito, nakakasama raw sa ilog. Ang mangyayari kasi kapag tinutusok nila yan, nagkakaroon ng barrier doon sa flow ng ilog. So yung mga tinutusok nilang mga obstacles na yan ay nag-iipon siya ng putik at saka ng dumi. Kaya taong 2010, ipinatigil na ang ganitong klase ng pagtatahong at pagtatalaba. Isa pa sa mga pwedeng dayuhin dito sa Rojas City, ang tinaguriang Little Boracay ng Capiz, ang isla ng Olotayan. 45 minutes lang ang biyahe sa bangka. Mula Banica Wharf, makikita ang pino at puti nitong buhangin. Mura, ang pagkain ko, ang siniserve namin, 250 per head. All in na. Tapos, yung nag-cater ako ng boat, cottage, and food. Kung gusto nila, yung pumunta na lang by themselves na lang, wala kang dala-dala, dito na lahat. Pinakamalapit sa city, malayo-layo rin yung Boracay. Walang entrance fee.
Yun nga lang, wala pang sapat na kuryente at tubig sa isla. Generator at solar lamp lang ang gamit. Para masulit ang pamamasyal dito, pwedeng akyatin ang 307 steps na hagdan. Para makita ang makapigil hiningang view. Kapag nagutom, no problem. Pagkain na pinupuntahan nila di is pusit, tsaka pag siniswerte, marami tayong lobster. Isa sa mga dapat ditong matikman ang kanilang fish fillet na banakulod at sinigang na isdang malaw. Manamit, masarap. Kitang-kita, karapat dapat ngang tawaging seafood capital of the Philippines ang Rojas City. Pero hindi rin madali ang hanap buhay na ito. Sa port ng Barangay Libas, alas 7 pa lang ng umaga, abala na ang lahat. Ang mga mangingisda, naghahanda na para sa 3 araw nilang pagpapalaot. Walang uwian hanggat hindi nakakahuli ng maraming isda. Nakilala ng aming team, si Ro. Wala na sa kainit yung maranasan mo. Minsan maalon eh. Parang ayaw na namin pumalaot eh. Kasi sa kahirapan, nagtitiis-tiis mo lang muna eh. Para mapanatiling sariwa ang kanilang mga mahuhuli, bago bumiyahe, bumili muna sila ng malalaking bloke ng yelo. Dinudurog ang yelo gamit ang makina at saka ibubuhos sa ilalim o ang pinakatyan ng bangka. Ito ang magsisilbi nilang malaking freezer. Saka bigas, saka lahat, krodo, tubi, kanan, uling, pang gamit namin sa bangka. Sumama ang aming team sa laot. 3 oras ang inabot bago narating ang lugar kung saan tiyak ng mga mangingisda na maraming mahuhuli. Sa gitna ito ng Sibuyan Sea. Trolling ang paraan nila rito ng pangingisda. Inihahagi sa dagat ang malaking net hanggang lumubog ito at saka ito hihilahin gamit ang kanilang bangka para bumuka ang fishing net. Sa ganitong paraan, anumang madaanan ng net mula shellfish hanggang malalaking isda, huli. Katulad ng dilis, tamban, pusit, alimango at scallops. Pero ang trolling, bawal kung malapit sa dalampasigan o municipal shore. Ang 2 kahoy kasi na ginagamit para bumuka ang lambat, pwedeng makasira ng corals o bahura. Gumagamit po kasi yun ng steel board na ginuguyod sa seabed. So it scars the sea. Parang inaararo niya yung dagat. Ang mga huli dito sa Libas Fish Port ibinabagsak. Itong nabibinta namin, yung nabiding naman dito eh. Yung pinakamataas na bidding, siya kanya pakapunta. Banye-banyera, sugpo, galunggong, sapsap, managat at bukaw. Ang ilan sa mga ibinabagsak dito sa palengkeng Bagong Lipunan, itinitinda. Ito ang pangunahing palengke ng Rojas City. Makakabili rito ng malalaking isdang dorado. At dahil sagana ang Sibuyan Sea, bagsak presyo kadalasan ang mga ibinibenta. Mura man ang bintahan doon sa fishing port, kaya mura din ang binta namin. Ang ilan naman dinadala sa Maynila o kaya for export sa Hong Kong, Vietnam at Taiwan. Sa Barangay Cogo naman dinadala ang ilang nahuling red at blue crabs. Si Mang Dani ang bumibili ng mga ito para ibiyahe naman for export din abroad. Damage siya, may butas yung sipit. Hindi ito pasok sa export. Local market na ito kung mabuhay siya pagdating doon sa Maynila. Si Kim na makyaw ng galunggong at sapsap. Gagawin niya raw tuyo at daing. 12 binili kong tubs. O minsan may get sa 100, 50 tubs. Depende sa datingan ng mga isda dito. Dito sa Barangay Dumulog, kaliwat kanan ang mga daingan. Ay kasi malapit dito ang bagsakan ng mga isda. Malapit ang fishing port dito, yung Kulase, ang Libas. Ang bagsakan ng isda dyan talaga eh. At isa pa, ang ginagamit naming tubig, dagat eh. Dapat malapit ka sa dagat talaga. Nung napuno na ang mga imbaka ng isda,
agad nila itong inasinan. Ang ibang isda, katulad ng hasa-hasa, hiniwa muna sa gitna at saka inilagay sa imbakan. Kung minsan, kapag daing isang araw, pag tuyo, 2 araw. Itong isda na talakitok po, 200 per kilo. Makikita pa rin hanggang ngayon dito sa Rojas City ang isang tradisyonal na panghuhuli ng isda na ang tawag pagsusurambaw. Timpo pa nung yung mga lula namin at mga maninuno. Hango sa surambaw, gawa sa may mahigit 7 talampakang taas na kawayan. Ang pundasyon nito, gawa sa balsa. May 2 kawayan din na nakatayo kung saan isinasabit ang lambat na pangsalok. Ginagamit nila ito pang sandok ng tubig mula sa ilog. Kada 5 minuto, nakalubog ito. At kada 5 minuto, iniaangat na parang siso. Si Mang Anthony raw mismo ang gumawa ng kanyang surambaw. Itong surambaw ko, matagal na po ito. Higit pa sa 15 taon. Mainam daw itong gamitin kapag dapit hapon na, kung kailan low tide at kalmado na rin ang ilog. Nung kikilo po itong aming huli. Ito naman po, ang gisaw na talipakan. Pagkagat ng dilim, tuloy pa rin ang seafood trip. At ang isa sa mga dinarayo, ang Almas Eatery, 20 taon nang nagpapabusog. Yung pinagkukunan namin ng isda, libas at saka kulasi. Yung fresh na isda, nanggagaling mismo dito sa dagat, tsaka yung buhay pa siya. Buttered shrimp, alimango, lato at talaba. Lahat meron sila. Pero ang talaga raw hinahanap-hanap, ang Blue Marlin Sisig. Panyapunta, maghapunan na tayo. Lahat naman ng customer dito, hindi lang taga Rojas City talaga. Marami Cebu, minsan Manila, minsan Iloilo, Kalibo. Yung mga balikbayan natin, namimiss din dito yung lutong bahay. Kung bitin pa, ilang hakbang lang mula rito ang Baybay Food Court, kung saan may mga stall na nagluluto. May managat, bisugo, hito, at iba pang mga sariwang isda. Palagi kami kumakain dito, basta free namin, saka may mga bisita ako, dito ko dinadala kasi sariwa, saka masarap mga pakain dito. Ang mga mangingisda sa seafood capital ng Pilipinas, walang tulugan. Kaya ang chibugan at kalakalan ng isda at seafood dito 24/7 din.